Ibig ng Diyos na tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala ang Ama na iisa at tunay na Diyos at si Jesucristo na isinugo ng Ama. Upang makilala natin ang Ama at ang Kanyang Anak, ay ipinahayag ni Jesus ang pangalan at salita ng Ama at inako sa Kanyang katawan ng ating mga kasalanan sa krus upang tayo ay mamatay sa kasalanan at mabuhay para sa Diyos. Nang ating ipahayag na si Jesus ay ating Panginoon at sumampalataya tayo sa ating puso na siya ay binuhay na muli ng Ama, tayo ay naligtas. Ang tumanggap kay Jesus at sumampalataya sa Kanyang pangalan ay ipinanganak na muli ng Diyos at naging mga bagong nilalang. Ang buhay ng pananampalataya kay Jesus ay hindi complicated o magulo. Ito ay si Kristo na nasa mananampalataya na Kanyang pag-asa sa kaluwalhatian. Ang sumasampalataya kay Kristo ay may patotoo sa Kanyang sarili. Ito ang patotoo ng Diyos sa Kanya. Siya ay binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan at ang buhay na ito ay nasa Kanyang anak. Ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ngunit may tukso sa mananampalataya na gawing komplikado ang kanyang buhay. Kung paanong si Eva ay dinaya ng ahas sa pamamagitan ng kanyang katusuhan, ang pag-iisip ng mananampalataya ay ibig ng ahas na iligaw mula sa katapatan at kadalisayan kay Kristo. Naranasan ni Apostol Pablo ang tuksong ito. Siya noong dati ay mabangis na namuhay sa relihiyon ng mga Hudyo na nagpapako sa Panginoong Hesus sa krus. Inusig niya ang mga mananampalataya, ngunit nakatagpo niya ang Panginoong Hesus. Sa daang patungo sa Damasco ay biglang kumislap ang isang liwanag mula sa langit at isang tinig ang nagsalita, "Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig?" Sinabi niya, "Sino ka, Panginoon?" At siya ay sinagot, "Ako si Jesus na iyong inuusig." Mula noon ay nakilala ni Pablo ang Panginoong Hesus. Nalaman niya na ang ebanghelyo na Diyos mismo ang nagpahayag sa kanya ay simple. Si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan at siya'y inilibing at muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Ngunit dahil sa kanyang nakaraan bilang masugid na tagasunod sa relihiyon ng mga Hudyo, ay inamin niya, "Natagpuan ko ang isang kautusan na kung ibig kong gumawa ng mabuti, ang kasamaan ay malapit, sapagkat ako'y nagagalak sa kautusan ng Diyos sa kaibuturan ng aking pagkatao. Subalit nakikita ko ang kakaibang kautusan sa aking mga bahagi na nakikipagbaka laban sa kautusan ng aking pag-iisip, at ako'y binibihag sa ilalim ng kautusan ng kasalanan na nasa bahagi ng aking katawan. Kahabag-habag na tao ako. Sino ang magliligtas sa akin mula sa katawang ito ng kamatayan?" Ang komplikasyong ito ay sinagot niya ng simpleng mensahe mula sa Ebanghelyo. Ngunit salamat sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin. Dahil sa katotohanan ito, si Pablo ay nagpatuloy upang maabot kung paano siya ay inabot din ni Kristo. Sinabi niya, "Hindi ko pa inaaring naabot ko na, ngunit isang bagay ang ginagawa ko, nililimot ko ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap." Gawin din natin na limutin ang mga bagay na nasa ating likuran, sapagkat tayo na mga patay dahil sa kasalanan ay muling binuhay ng Diyos na kasama ni Jesus at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan.
Patuloy tayong mamuhay ng simple ayon sa pananampalataya na ipinahayag ni Pablo. Ako'y ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman, ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos, na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Huwag nawang mangyari sa atin na magmalaki maliban sa krus ng ating Panginoong Hesukristo, na sa pamamagitan nito ang sanlibutan ay ipinako sa krus para sa atin at tayo'y sa sanlibutan. Ipamuhay natin hindi ang komplikadong buhay batay sa alituntunin ng mga tao, kundi ang simpleng buhay ng mga ipinanganak na muli ng Diyos at ngayon ay nasa kay Kristo Jesus. Kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na, tingnan ninyo ang lahat ay naging bago. Lahat ng ito ay mula sa Diyos, na tayo'y pinagkasundo niya sa kanyang sarili sa pamamagitan ni Kristo. Ituon natin ang ating pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa, sapagkat tayo'y namatay na at ang ating buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Kapag si Kristo na ating buhay ay nahayag, ay mahahayag rin tayo na kasama niya sa kaluwalhatian.